Kung imo pa to nakita, masabtan to nimo. Oh, sige, No. nganong naghamon ka, bro? Naingan mo gud siya nga kutob sa Antingeros, albularyo, makainom at huwag makatago. Ano daw sabi ni Brother Darwin? Lahat ng antingeros daw, pag nakainom ng exercise oil, magre-react. Pakinggan natin ulit ang sinabi ni Brother Darwin. No? Hindi makatago ang mga demonyo sa mga sakramento. Yes po. Walang sinabi si Brother Darwin na ganon. Ang sabi ni Brother Darwin, ang demonyo ang magre-react. No? Hindi makatago ang mga demonyo sa mga sakramento. Yes po. Kilala nyo ba itong si Agimat ni Paraon? Ito yung albularyo na nagalit dahil sa interview ni Father Darwin doon sa deliverance habang ininom ko yung holy and exorcised oil nila. Tapos para malaman natin lahat kung sinong totoo at sinong mali ang paniniwala. Mr. Darwin Gitgan, huwag ka na magrason na hindi ka pupunta dito. Sabi niya, hindi ako galit, gusto ko lang ma-challenge. Yun ang term niya. Okay, so ang tapo ko pong video sa inyo, ito po yung panahon na nagrebat itong si Agimat ni Paraon, pero ang kanya palang rebat pala is binatay sa mali, kasi mali pala yung kanyang pagkarinig sa sinabi ni Father Darwin, kaya ang kanyang rebat mali rin. At ako pa yung pinalitan niya dito na sinungaling daw, kasi ang sinasabi ko daw hindi daw kapareho sa sinabi ni Father Darwin batay doon sa video na kinuha niya sa interview ni Father Darwin kay Brother Gabriel na dating albularyo. Sabi niya, yung sinasabi ko daw is kakontra. Hindi pareho, kakontra. Okay, so ating i-review yung nangyaring banggaan namin. Sabi dito ni Arman Timbal Bitonio, Mustas sa Bohol, bro, JD Hinay Rasitino. Kagabi, ako'y natutulog. Maganda yung tulog ko. Kasi yung shower kaliwat kanan. Kaliwat kanan yung shower kahit saan ako lumingon, talagang shower. Minsan maisip ko minsan na hindi naman siguro masama kung minsan pag tayo natulog, mayroon tayong shower sa paligid. Yun ang ko kagabi. Malakas yung hangin. Alay mo, may shower na, aircon pa. Yun ang nangyayari. Mamayang hapon po, mga alas 5, maglalay po ulit ako. So, may iba akong topic. Pero siguro kargado ng Bisaya iyon, Dialogos Pagtuo. So ngayon, straight to the point muna tayo. Pero mamayang hapon ang topic ko po is Bisaya po yun, sa mga Bisaya po na gusto makapanood, pwede kayo manood. Sa mga Tagalog, pasensya na po kayo. Comment lang kayo para mag-Tagalog ako. Kasi kapag nag-comment Tagalog, tinatagalog ko rin. Yung topic kasi Bisaya, kaya bibisayain ko rin. So, sabi nito ni Nida Rejas, good PM Brother Jando, watching from Valencia City. Uy, Bukidnon. Oh. Yung sabi ni Arman Timbal Bitonio, sabi niya, tugnaw kay naka-jacket. Oh, tugnaw yun kay naka-jacket ko. So, hindi ko pa naranasan yung winter. Pero masasabi ko, dito nangangatog na ako. Ano pa man, tuloy po tayo sa ating tampok na video ngayong hapon na ito. Ito po, yung aming pag-uusap ni Agimat ni Paraon, dahil siya ay nagrebat sa isang video ni Father Darwin, pero mali pala ang kanyang pagkarinig. Inuulit ko mali ang kanyang pagkarinig. Iba ang sinabi ni Father Darwin, iba rin ang kanyang pagkarinig. Nang kinorek ko ang kanyang maling narinig, ang sabi niya, ako daw ay nagsisinungaling dahil iba at salungat sa sinabi ni Father Darwin ang aking sinasabi. Yan po aking tapok ngayong hapon na ito. Nawa po panoorin niyo pong mabuti sa lahat ng mga nanonood dyan sa ating live ngayon, no? Sabi dito ni Dith Carpio, hello bro JD, God bless you. At ganun din sa iyong pamilya watching mula dito sa Rizal.
And Luigi Anthony Playda, isugan ni Tino bro, lupad ang atop na mo. Atop rin yung lupad. Wag siya kapalupad na ako eh. Nakasuot na ko sa kong Superman outfit. Pero lupad ko sa kong damgo. Damgo rapod. No? Lain mo ni magdamgo kagalupad ka, mura kagalangoy. PM Brad JD, sabi ni Lilibet Mansano, sabi naman ni Bitoon Caparoso, Jersey Maker, maayo hapon bro, watching from Tacde, Santa Cruz, Concepcion, Tarlac, Philippines. Oh, sabi naman ni Doris Brown, hello everyone, God bless us all in the whole world. Oh. Malapit na pala ang joy to the world, the Lord is come, let all receive her King. Abangan nyo po, marami na pong Christmas po. November tayo ngayon. Next month is December na. Yung regalo ko, yanda nyo. Okay, tingnan na po tayo sa ating tampong na video para sa hapong ito. Sana makapanood si Agimat ni Paraon sa video na ito para makita niya na mali pala ang kanyang narinig sa video ni Padre Darwin na kanyang nirebat. Narito po ang naturang video. Magandang araw mga kaibigan, at sa pagkakataong ito is meron po akong tampok na video sa inyo kung saan itong si Agimat ng Paraon ay tumawag sa akin. At kami nag-usap dahil sa pag-aakalang lalaban siya sa isang debate laban kay Father Darwin Gitgano. Pero hindi pala. Ano ba ang napag-usapan namin? Pero ang pinaka-highlight talaga sa usaping ito is nagkaroon ng matinding banggaan sa pagitan ko at saka ni Agimat ni Paraon. Agimat ni Paraon, Agimat ng Paraon. Basta yun. Kaya panoorin nyo po ang episode na ito. Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayo nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Yang video niya sa pag-interview, unya kato siya way makatago, di ba? So mutong ingon niya nga kutob sa makainom ato nga mga albularyo na anting-anting mo react siya. Okay, may reklamo si Agimat ni Paraon na ayon sa kanya, sinabi daw ni Father Darwin na kahit sinong albularyo pag nakatikim ng Holy Exorcism Oil magre-react. Yun daw ang sabi ni Father Darwin. Ayon sa kanya. Yang video niya sa pag-interview, unya kato siya way makatago, di ba? So mutong ingon niya nga kutob sa makainom ato nga mga albularyo na anting-anting mo react siya. Pero ang tanong, yun ba talagang sinabi ni Father Darwin? Panoorin nyo. No? Hindi makatago ang mga demonyo sa mga sakramento. Yes po. Ang sabi ni Father Darwin, hindi makatago ang mga demonyo sa mga sacramentals. Hindi makatago ang mga demonyo sa mga sakramento. Yes po. Hindi makatago ang mga demonyo sa mga sakramento. Yes po.
Pero ang sabi ni Agimat ni Paraon, So mutong ingon niya nga kutob sa makainom ato nga mga albularyo na anting-anting mo react siya. ang narinig ko na sinabi ni Father Darwin, ang hindi makatago demonyo. Hindi makatago ang mga demonyo sa mga sakramento. Yes po. Ang sabi ni Agimat ni Paraon, ang hindi makatago albularyo. So mutong ingon niya nga kutob sa makainom ato nga mga albularyo na anting-anting mo react siya. Sa pagkakataong ito, tila yata lumalabas mismo sa bibig ni Agimat ni Paraon na ang demonyong tinutukoy ni Father Darwin na hindi makatago ay ang albularyo. Bakit? Ang liwanag ng sinabi ni Father Darwin hindi makatago ang demonyo. Hindi makatago ang mga demonyo sa mga sakramento. Yes po. Ang response ni Agimat ni Paraon, sinabi doon ni Father Darwin na hindi makatago ang albularyo. Kaya ngayon, kayo na bahalang magtimbang doon. Dahil sa bahaging yon, tila yata lumalabas ang konklusyon na itong demonyo at tinutukoy ni Father Darwin, kung i-compare mo sa sinabi ni Agimat ni Paraon, ay siya raw ang albularyo. Maliwanag yun na hindi ko naman inedit yung sinabi ni ni Agimat ni Paraon, sa bibig niya mismo lumabas yun. Wako ka kuanan na storyablo kay lugay na kung kuyog-kuyog ni Father Darwin, ako na ibaluan, ang muriak na katurang willing mo surrender. Oh, willing man pud ko. So willing ka mo surrender. So sa to pa, hindi katubang mo Father Darwin, willing ka i-surrender mong habak. Ayan ha, narinig ninyo ha, lumabas mismo sa bibig ni Agimat ni Paraon na willing daw siya mag-surrender. Dili bro, ani maguni bro. Yung ka, willing ka mag-surrender. Bro, ang akong bot pa sa willing ko magpa-deliverance. Yung ka, willing ka mag-surrender. Unya, man, dili ka mag-surrender sa mong habak. Dili, wala mo ko makita ang habak ko bro. Wala kayo makita sa ko. Pero naay mga agimat dere, kung gusto mo, ang ako lang yun. Ang ako yung main, ano man na lang bro, ipakita na ko tong video, makita mo ko din mo ang mga details. Magklarohay ta bro, ang imong gusto, makigdebate kang Father Darwin o makighambugay? Magklarohay tan duha. Hamay mo gusto ni mo ana? Kinsa ningon og hambugay bro? Kanang nag-ingon to imong kauban na tong naging adlaw, tawag na ako, ingon siya, o magikatubang kuno kang Father Darwin imong gusto showdown diretso? Ay, sayop na nga istorya. Showdown diretso nga kuan daw pa imnanay kuno ito ng imnanay kuno lana o nya og muriak na poses. Mo giingon. Ano na lang. Ang sabi niya, mali daw yung sinabi ng kasamahan niyang tumawag sa akin, si Commander Leon. Nag-ingon to yung kauban na itong naging adlaw, tawag na ako, ingon siya, o magikatubang kuno kang Padadawin mong gusto showdown diretso? Ay, sayop na nga istorya. Mali daw ang sinabi ni Commander Leon na pag nag-miss lang ni Father Darwin, ang gusto niya kaagad showdown. Ayun ang debate. Mali ba talaga ang sinabi ni Commander Leon? Pakinggan niyo mismo si Agimat ni Paraon. Iinumin ko yung holy and exercise oil mo, magpa-deliverance ako sa'yo. Kung mapasaniban ako mga kaginat, or Darwin Gitgano, magtitigil ako sa orasyon, albularyo, mga agimat, titigil ko to. Ano? Mali ba sinabi ni Commander Leon? Si Commander Leon mismo ang nagsabi. Ang gusto niya, pag nag-meet sila, showdown kaagad. Sabi niya, ay, nagkamali siya. Sinabi mo? Iinumin ko yung holy and exercise oil mo, magpa-deliverance ako sa'yo. Kung mapasaniban ako mga kaginat. Kung mapasaniban ako mga kaginat. Pag nagkita daw sila,
inumin niyo yung exercise oil. Pag hindi daw siya nasaniban. Teka, mukha yatang may mali doon ah. Pag hindi daw siya nasaniban. Ba't ka sasanibin? Exorcism oil nga eh. Ano ibig sabihin ng exorcism oil? Pantaboy ng masamang espiritu. Ipinantataboy tapos sasaniban na tuloy. Ano ba naman yan? Yung mga langis ng mga albularyo, yun ang nagpapasanib sa'yo. Kaya kung pakikinggan mo yung sa Facebook, sabi niya, muna di akong pamatud-an lagi nga kung unsa ka na ilang ipainom sa amo nga ilang mga gaho magha kay makayo magha sila sa mga maskiton makakuan sa mga patay. Moinom kami ana, umdawat dawat to ng ila challenge pero usa ka kondisyon dawat mo sila moinom sa among lana. Pero may posible kini among lana kung sila ang dili kulang sila sa pagtaw, mahimo gid silang unsay dagatan nila. Mahimong tikbalang, mahimong kuan, mo dagkong ilang itlog dagan pa. oh, yan ang peligro. Yan ang peligro. Bakit? Kabaligtaran ang langis ng exorcist sa langis ng mga albularyo at mangkukulam. Bakit kabaligtaran? Una, ang exorcism oil, ito ay nagtataboy ng masamang espiritu. Ang kanilang sandata, holy water. Pagkatapos sa holy water, hindi niya alam na holy water, nagre-react. Ito ay pantaboy ng masamang espiritu. Ang mga tao na possess, pag nakainom ng exorcism oil, matutorture yung masamang espiritu sa loob ng katawan niya at lalabas. Lalayas. Samantalang dito naman sa langis ng mga albularyo, pag ininom mo, mapapahama ka. Sabi nga nitong sa Facebook, Pero may posible kini among lana kung sila ang dili kulang sila sa pagtaw, mahimo gid silang unsay dagatan nila. Mahimong tikbalang, mahimong kuan, mo dagkong ilang itlog dagan pa. yan, lalaki ang itlog mo, lalaki yung tiyan mo, magiging tikbalang ka, at hindi lang yan, pwede ka pang maging palaka. Oh. So ano? Natulungan ka ba ng langis ng albularyo o mas lalo kang napahamak? May napanood ako sa ABS-CBN na episode na Possessed. Pakinggan nyo anong sinabi ng exorcist. Yung solusyon at nagsuka na po itong babae. No? Nung magsuka po siya doon sa timba kung saan siya nag-vomit, excuse me for the term, yung oil na pinainom sa kanya nung albularyo ay lumabas ho at nakita ho namin ganyan kakapal, ganyan karami. Ano? Imagine that, yung pagitan ng buwan. No? I think 10 months nanggaling siya sa albularyo. No? After 10 months, doon pa lang namin siya in-exorcise, doon pa lang niya sinuka. Lumabas po yung mga oil, yung oil na pinainom sa kanya. Ayan mga kaibigan, so masyadong malayo ang pinagkaiba ng langis ng albularyo at ang langis ng mga exorcist. Yun ay dahil sa ang langis ng exorcist o yung exorcism oil na ginagamit ng mga exorcist, walang ibang ginawa kundi palayasin ang demonyo na nasa loob ng katawan. Samantalang ang langis ng albularyo, pag pinainom sa'yo, sabi ng isa, magiging tikbalang ka. O lalaki ang iyong tiyan, o lalaki ang iyong bayag. So, narinig yun naman ang sinabi doon nung isang albularyong yun, ano? Albularyo ba yun o mambabarang ba yun? Pero may posible kini among lana kung sila ang dili kulang sila sa pagtaw, mahimo gid silang unsay dagatan nila. Mahimong tikbalang, mahimong kuan, mo dagkong ilang itlog dagan pa. So, yun ang kanya sinabi, na kapag pinainom, kaya yung kanila sinasabi na kapag sila yung nag-challenge, iinumin namin yan. Sa isang kondisyon, inumin mo rin ito. Walang ibang nais yan kundi ipahamak si Father Darwin. Kasi alam niya na kapag pinainom niya si Father Darwin doon, yung kanilang kapangyarihang itim ay papasok na sa katawan ni Father Darwin. Oh, samantalang ang kay Father Darwin, iba. Pag may demonyo ang loob ng katawan mo, lalabas ang demonyong yan o magre-react siya dahil di niya matanggap ang exorcism oil.
Ganun ang pinagkaiba ng langis ng albularyo sa langis ng exorcist. Ang iyaha dito siyang oil nga makainom ato mo react. Ang iyaha dito siyang oil nga makainom ato mo react. Okay, yan ay maling unawa sa sinabi ni Father Darwin sapagkat hindi totoo yan. Actually, maglilimang taon na akong kasama ni Father Darwin sa ministry na ito. At based sa aking mga observation, hindi lahat talaga nagre-react. Hindi lahat. Halimbawa, dati, monthly, nagsasagawas Father Darwin na pag-deliverance sa bawat isa sa aming member ng kanyang ministry para kung sakali may mga retaliation, maagapan ka agad, no? Mga demonic retaliation. Nangyari, marami sa amin hindi nag-react. Hindi nag-react. So, ibig sabihin ba, kailangan talaga mag-react? Mali. May mga nag-react. Sila yung mga confirmed na demonic harass, yung mga nag-react. Pero, yung mga hindi nag-react, wala naman. Yung sinasabi niya, na sinabi ni Father Darwin, na sa bawat iinom daw ay magre-react, yon ay kalokohan. Maling unawa. Misquotation. Ang sinabi ni Father Darwin, ang demonyo ang magre-react. No? Hindi makatago ang mga demonyo sa mga sakramento. Yes po. Wala siyang sinabi na lahat ng makakainom magre-react. Mali talaga itong si Gimat ni Paraon. Sana kung magre-rebat ka, siguraduhin mo naman na ang rebat mo tumpak. Kasi ganyan, ang rebat mo ang layo sa sinabi ni Padre. Okay, base sa ang statement ha. So dito ko nagka-interest nga mo inom ko ato kung tinuod yun na inyo ang oil. Imno na ko na kung naabagi tinuod ba yang istorya. Anong mingo magkabrog kung tinuod pa? Kadaghan naman bro, libo-libo naman ang nireact ng oil bro. Anong mingo kung tinuod pa? Dili ko kumutuod sa inyong istorya kung dili na ko na matistingan. Ayan o. Ang sabi niya dito, sabi ko sa kanya, ilang libo na ang nag-react sa exorcism oil. Actually, yung mga pasyenteng nagpunta dito, lahat sila makakapag-testimony, nakapagpapatunay na sila yung nag-react. Maging yung albularyo ng interview ni Father Darwin, no, si Brother Gabriel. Nag-react din yun. Actually, nagpadala ng video yung kanyang asawa kung saan nakahiga yung si Gabriel doon sa upuan sa kanilang labas ng bahay. And then, pinatuluan ng kanyang asawa ang kanyang bibig ng exorcism oil. Nag-react talaga yon si Brother Gabriel. Sinin yung video. Natampo ko nga yun sa, sa punto por punto eh. So nyo makita, eto. In the name of Jesus of Nazareth, pamawa sa tanas. Ito, subo. Wala na day. Ay, wala na sa I am not sorry. Gamay na ng mga yun. Wala na open tea. Uy! Ang tanga na yung mga medals mo ba? Uy! Tanga na. Hindi mo dyan. Bakit ako ngayon? Ito, tanga. Hindi mo dyan. Ibidyo. Ikaw ito, tangoy? Why you're not? Ikaw latang? Hindi, ipatang. Tang. Who are you? Ibidyo. Who are you? Ato, tikliyo, magpapangayon na maba. Who are you? So, dadari, oy! Wow! Ano to mo? Ate QP. Igagawin niyo pa. Sige, bukan niya. Ugaw. Yaya, mahulog ka!
Hello. Go. Pangawit, kay mahulog ka. Buhat naman ako daw. Dili naman na ikaw. Why? You may now sleep. Yeah. Binis, mahulog. Kasi yun na ito, taman? Nanok. Gigdaan lagi dyan suka bito yung lates baba. Ay, o, cellphone. Nanandito. Ambisa daw. Nabidyohan na ako. Ambisa daw. Buwak. Gahigda gasukan latay diri. Dati Higdaan. doon ako. So, kita ninyo ang kanyang manifestation, grabe yung galit. So, kita natin, kung hindi natin mapigilan yung galit natin, isa yan sa mga palatandaan na grabe yung occult involvement sa mga ninuno natin. Dapat ma-break yan eh. Dapat tayo ma-deliverance, dapat din tayo lalapit sa mga sakramento, dapat madagdagan yung kaalaman natin. At siya po ay sobra ng saya ngayon. Sobra yung kanyang galak, ang buong pamilya niya ay dadalhin sa sunod na mga araw para ma-renounce nila lahat. Kasama yung buong pamilya niya, yung asawa niya. At sunod na mga araw, mag-interview din. Magbigay siya ng salaysay patungkol sa kanyang karanasan po. So, Fight Team Maria, tatak sa FD with a humble heart. God bless po. Ayan, so based sa ano na yan, sa video na yan, so kitang-kita doon ang kanyang pag-react, 'di ba? So hindi naman ano 'yon, sabihin na natin na hindi pinaklaro yung mukha kasi bawal, pero nag-react pa rin si Brother Gabriel doon sa video 'yon. So 'yun ay isang palatandaan na talaga may mga nag-react. Sabi niya, ayaw niyang maniwala hanggat hindi niya masisimulan. Yung ganyang logic ay isang sabihin natin kalokohan. hindi logic yun eh. Yung ganyang klaseng unawa, yun ay isang kalokohan. Bakit? Hindi porket hindi mo naranasan na makakita ng rebelde, hindi ka na maniniwalang may rebelde. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng rebelde. Ibig sabihin ba, walang rebelde? Mali. Kahit na hindi mo naranasan, dahil may mga nakakapagpatunay, may mga pasyente naman. Actually, matagal na yan. Wala pang official na office si Padre Darwin. Ginagawa na niya yan. Doon pa sa loon eh. Doon pa sa loon. Ginagawa na niya yan. Ako mismo nakakakita ako sa mga ginagawa niyang deliverance. Actually, may mga video kami. Gusto mo, at papanoorin kita, punta ka doon, papanoorin kita. Pero wag ako kukuha ng kopya, baka kasi i-post mo sa Facebook, mapahiya yung mga pasyente. Oh, ipakita ko sa iyo, punta ka dito, ipakita ko sa mga video. Eto, kalokohan tong taong ito eh. Sayop na bro. Yan bro. Magdebate mong doon ni Padre Darwin. Barugan na lang nimo, ingon nga affirmatibo si mo ang debate, pamatud-an nimo nga ang mga albularyo nga sama sa imuha iya sa Ginoo. Abi nimo. Yan o. Kung napapansin nyo dito, siya ay kinukumbinsi ko na magipagdebate na lang kay Father Darwin at alisin yung ugali ng kayabangan. Ang gusto ko na lang is magdebate sila. Patunayan sa lahat ng mga tao ayon sa bilang affirmatibo na ang mga albularyo ay sugo ng Diyos. O, 'di ba? Mga albularyo nagki-claim sila na sila ay sugo ng Diyos, sila ay napili, sila ay binigyan ng kapangyarihan, karunungang lihim na karunungan. 'Yun ang kanilang mga ibinagsasabi sa mga taong nakikinig sa kanila. So gusto ko patunayan niya na ang albularyo sugo ng Diyos. Sa halip na patulan, umiiwas siya. Mukha yatang ayaw niya. Abi nimo bro. Kanang debate ninyo, wa may daog ana sukad sa una. Ay, naipermenting daw bro. Naipermenting daw bro. Ang sabi niya, sa debate daw, wala daw nananalo.
Mali siya dyan. Bakit? Isang napakalaking tagumpay ang debate ni Father Darwin laban kay Ramil Parba, kung saan marami sa mga member ng INC, handog man o converted, ang nagkatoliko. Yung mga converted is nagbalik sa katoliko, yun namang mga handog is nagkatoliko. Meron nga isang pamilya ba yun? Ilang pamilya yun na nagpabautismo, no, para maging katoliko. Yung totoo na walang nananalo. Dahilan niya lang yun kasi alam niya siguro na kapag lumaban siya, matatalo siya. Kaya pinangunahan na lang niya, wala raw nananalo. Walay simbahan nga ni Sirado tungod kay daog mong debate do na ay mga membro simbahan ni Balen Katoliko for dagan kay membro Katoliko. Ingani mo gani siya, bro. Simbahan ni Balen Salain. Ito yung reasoning na narinig ko doon dati sa Aliporis ni Ginito Yabo na ito ay narinig ko pala kay Ginito Yabo mismo. Sabi ni Ginito Yabo na pag nagdebate daw kami ni Ginito Yabo at kung sinong matatalo, i-exile. I-exile daw ng gobyerno. Gobyerno mag-exile? Ang reason dahil natalo sa debate, hindi gagawin ng gobyerno yan. Sabi niya, kung walang exilation mangyayari, walang debate. So yung kanyang uri ng mga reasoning, yan ang mga reasoning ng mga taong ayaw magipag-diskusyon kasi alam nila na kapag sila lumaban, talo sila. Di ba? Sabi rin ng Alipor si Ginito Yabo na wala raw nangyari na may ibang simbahan isinira dahil natalo sa debate. Walang ganyan mangyayari. Tayo ngayon ay nasa bansang mayroong freedom of speech. Ba't ka isasara? Mas isasara ka pa kapag hindi ka nagparehistro. Hindi ka nagparehistro, tayo ka ng negosyo, hindi ka nagparehistro, o di kaya natuklasan na yung negosyo mo is scamming. Marami na pinasara si Bitag na mga building dahil sa napatunayan na scammer, mga illegal recruiter. Meron ding yung Operation Padlock dun sa Surigao. Silang lahat nahuli. Mayayaman daw, mga mahihirap naman. Nahuli. Silang lahat nakulong. Pati yung kanilang kinikilalang reyna na sisigaw-sigaw. Ngayon, panay-iyak sa loob ng rehas. Sino ba yun? Kalimutan ko yung commander na yun. Yung pinasok yung kanilang bahay. Buti na lang, walang nanlaban. Kasi pag may nanglaban noon, malamang, sabi nila, dadaanak ang dugo dito sa Surigao. Bongbong Marcos, palayain mo yung mga ganon-ganon. Lahat sila nakulong. Yun ang nangyari. Di ba? So sa madaling salita, yung ganang katwiran, wala pang nagsara din natalo sa debate, yan isang katwiran na ng mga takot, magipagdiskusyon. Naintindihan ko yun. Kung imo pa ito nakita, masabdan to nimo. Sige, nganong naghamon ka, bro? Nganong naghamon ka? Okay. Naingan magod siya nga kutob sa Antingeros, albularyo, makainom at huwag makatago. Ano daw sabi ni Padre Darwin? Lahat ng Antingeros daw, pag nakainom ng exercise oil, magre-react? Naingan magod siya nga kutob sa Antingeros, albularyo, makainom at huwag makatago. Naingan magod siya nga kutob sa Antingeros, albularyo, makainom at huwag makatago. Yun ba ang sinabi ni Padre Darwin? Naingan magod siya nga kutob sa Antingeros, albularyo, makainom at huwag makatago. Pakinggan natin ulit ang sinabi ni Padre Darwin. No? Hindi makatago ang mga demonyo sa mga sakramento. Yes po. Walang sinabi si Padre Darwin na ganon. Ang sabi ni Padre Darwin, ang demonyo ang magre-react. No? Hindi makatago ang mga demonyo sa mga sakramento. Yes po. Hindi, Antingero. Ngayon, kung ang unawa ni Agimat ni Paraon na yung demonyong tinutukoy ni Padre Darwin
ay ang mga antingero. Kaya yun, nag-react. Nag-alboroto. Kasi ang unawa niya sa demonyong sinasabi ni Father Darwin ay mga antingero. Nasabtan mo? Ningon Father Darwin na kutob sa makainom. Dili ko mutuan na. Kaya nga naman, daghang antingero, Bro, wala man ganit tanaw sa video, pero makita to niyong video na akong gibutang dito, makaingon ka mo to ka sa akong istorya. Ano bro? Makaingon ba naman sa video? Dagang albularyo bro. Dagang albularyo nga ni Anhe dire kinagatudog pasyente. Ang hinungdan nganong gato sila pasyente kay sila wala katambal. So ilang gidala dire, unya nahibal-an mga katong kadala sila kay albularyo man to kini tug-aman pasyente nga kanang gato sa ko albularyo man na. So among giingnan nga i-deliverance. Pero kay dungog gidili mo siya musugot, bro, wala gyud mi react. Lahi po na bro, lahi po na istorya. Wait lang ha kay ako may kuyog-kuyog ni Father Darwin sa luon pa lang may naka-assign. Ako may mga saksi sa mga deliverance niya. Naay mga albularyo, may kuan, may dool, pero wala mi react tungod kay dili sila willing magpa-undergo. Sa dihang katong mga nagpa-undergo, nag-react gid sila. Sama atong kuan, katong albularyo nga gi-interview ni Father Darwin. Okay. Nasabdan ako yung punto. Ano yan lang si katumugod iyang pag-istorya, dili mao. So ang iyang giingon nimo karon ug iyang giingon dili man payas. Napakasinungaling nitong agimat ni Paraon. Sinungaling talaga, no? Sabi niya, ang sinabi ko raw, hindi kapareho sa sinabi ni Father Darwin. Yan ang problema, riribat-ribat, mali pala ang pagkarinig. Okay, so mahaba-haba na rin ang video ito. So may mataas pa itong karugtong sa usapan namin. Kinlarify ko na lang. Pero at the end ng aming pag-uusap is na pagdesisyonan na sa Cagayan gaganapin ng debate pero hindi na si Father Darwin ang haharap sa kanya kundi si Brother Wendell Talibong na. So, ipapaalam ko ito kay Brother Wendell para aware siya na itong si Agimat ni Paraon ay naghahamon ng debate sa kanya gaganapin doon sa Cagayan de Oro. Ang pag-uusap ay mangyayari po sa Cagayan de Oro Cathedral. Na kay Brother Wendell na kung anong schedule, kailan sila maghaharap para sa pirmahan ng tema. So, doon mangyayari sa Cagayan de Oro. Ang mangyayari ngayon, merong iba na naghahamon kay Father Darwin gaganapin sa Tagbilaran within this month of November. Sabi niya, makikipagdebate siya face to face sa Tagbilaran gaganapin si Commander Leon. So, dahil sabi ni Father Darwin na siya ang bahala sa pamasahe at sa accommodation, so kay Father Darwin na po yun. Abangan na lang natin yung mangyayaring debate sa pagitan nilang dalawa, ni Commander Leon at saka ni Father Darwin. Pero yung si Agimat ni Paraon, ayaw niya dahil gusto niya pala is showdown kaagad. Hindi pa yabangan ng kay Father Darwin, kaya nga lagi sasabi ni Father Darwin tatak safety with a humble heart. At bilang paalaala no sa mga ganitong uri ng mga kayabangan, naalala niyo sa Biblia yung si Kristo ay hinamon na magpakita ng milagro. Nasa Mateo 12 yun eto. Kung babasahin natin yan sa Mateo 12:38, ganito pagkakasabi. Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo, Guro, tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo. Sabi nila, Guro, maari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? Parang yung hamon ni Agimat ni Paraon. Gusto siyang pakitaan ni Father Darwin ng palatandaan. Pareho sila itong kalaban ni Kristo. Guro, maaari po ba magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? Sumagot si Jesus, lahing masama. Anong tawag niya sa kanila?
lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Ano? Nung humingi ba ng palatandaan, pinagbigyan ba? Hindi. Parehong-pareho sa ninanais ni Agimat ni Paraon. Ang gusto ng Agimat ni Paraon, magpakita ng tanda si Father Darwin. Hindi pwede mangyari yun. Hindi kailangan mangyari yun. Ang mahalaga, ilang libo na ang natulungan, ilang libo na ang nag-react. Yun ang mahalaga. Hindi kailangan makakita o maranasan itong si Agimat ni Paraon para siya maniwala. Doon sa mga nakaranas, sapat na yon para maniwala. Ha? Para maniwala. Kung ayaw niya maniwala, di wag mo. Kunwari ka pa. Wala kang pinagkaiba sa mga pariseyong mga sinabi ni Kristo na mga lahing masama. Kailangan na palatandaan para maniwala. Hindi pa ba sapat na ang mga pare ang siyang inutusan? Tapos ikaw kumukontra? Sino ka? Agimat ni Paraon para kontrahin siya. In the end ng sa aming pag-uusap, hindi naman siya, hindi siya pumayag. Kaya sa mga mahaba pong pag-uusap po nangyari, Bisaya po kasi yun eh. No? Kaya sinamares ko na lang dito sa episode na ito. Sa mga gustong makapanood ng full video, tingnan nyo po sa sa ating description para makita nyo kung saan makikita yung full video. Maraming salamat po and bye-bye.